Okay, praise God po. Magandang hapon po at o gabi sa inyong lahat diyan sa ating sa bansang Pilipinas. Praise God at good morning to all of you here in Europe. At tunay nga na tayo na uli ay pinagpala ng Diyos. Praise the Lord at panibagong message from our Lord Jesus Christ. At tunay nga na tayo po ay sa umagang ito ay patuloy na tayo ay ihanda natin ang ating sarili, ang ating puso at isipan to receive the message of God na ito ay magbibigay sa atin ng kalakasan, magbibigay sa atin ng growth at to be strengthened our faith to our Lord Jesus Christ. At tunay na tayo ay ngayon pa lang ay pinagpala na tayo ng ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah and welcome to the Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. Dito sa Non-Sectarian Full Gospel Ministry, whose main aim is to share the gospel and to bring the people closer to our living God. And also this is a massive contributor to share the word of God also. And also, before we are going to the message of the Lord, meron po tayong mga announcement about the mentoring. Ito po ay ginagawa natin tuwing Saturday and Sunday. Sino man ang gustong patuloy na magamit ng Panginoon sa ministry na ipagkakatiwala sa bawat isa sa atin at mas marami pa tayong matutunan yung the way, yung basic para ito yung pinakang yung pundasyon para tayo ay magkaroon ng liwanag, magkaroon tayo ng understanding kung ano pa yung mga bagay na maunawaan natin kung paano tayo i-guide ng Diyos through the life of our mga leaders or our apostle. Ito pong Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministries, pinangungunahan po ng ating beloved Apostle Edmond Ibanez. Nandito po siya nakabase po dito sa Netherlands. And ito po si Reverend Ricky Oblea na narito rin po nakabase sa Netherlands. Praise the Lord. At ihanda na natin ang ating sarili sa mensahe ng ating Panginoon. Amen. Ating pong mensahe, the title of our message is about refined by trials. Refined by trials, to testing of genuine faith. Kasi kailangan po natin to sa ating paglakad, habang tayo ay nananatili sa mundo ito, maging genuine ang ating pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Amen. Samahan po ninyo ako sa book of 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. Sabi dito, in all this you greatly rejoice. Do now, for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. This has come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoong Jesus, O Father God, in heaven, maraming salamat po muli sa iyong araw na ito, sa pagpapala. At kami po ay humihingi, Holy Spirit, ng guidance mo. Ikaw ang aming dakilang tagapagturo sa bawat isa sa aming kalagitnaan, even the online service, Lord. Ay patuloy na sasamahan mo kami, humingi kami ng understanding and wisdom na maunawaan namin ang iyong mensahe sa araw nito. Salamat po at tunay nga na nasa kalagitnaan ka namin. Sabi niyo sa salita, if there are 2 or 3 gathers in your name, you are in our midst. Salamat po at patuloy mo kami sasamahan hanggang matapos ang online Sunday service nito. Salamat po. To all the glory belongs to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Praise God. Ito pong sa ating sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7, ito po ay sinulat po ni ni Apostle Peter sa mga believers ng ating Panginoon, na sila po ay nakakaranas ng mga persecution and suffering sa kanilang mga pananampalataya. The same thing with us also. At i-remind sa atin na sa kanila o sa atin that trials are temporary but serve a purpose. Meron pong, bakit tayo nakakaranas nito? Dahil meron pong purpose ang Diyos sa atin. To refine our faith, tulad na sinabi, testing our genuine faith, and making it stronger and more valuable. Mas maano pa rin yung ating pamumuhay, bilang tayo na nagsiserve sa Panginoon, bilang tayo po ay yung tinawag ng Lord. Just katulad ng isang gold is purified in fire. Our faith is tested through difficulties to reveal its true worth. Amen. Kaya nga po, yung verse na ito, si Peter, na tinawag yung mga mananampalataya to rejoice, magalak, even in suffering, because trials strengthen our trust in God and prepare us for the ultimate reward. Ito yung eternal life with Christ. Sabi nga dito kanina, when Christ Jesus is revealed, nandun yung katotohanan, nandun yung reward. Kaya kailangan maging tayo ay tapat, maging tayo manatili na maging tapat sa ating paglilingkod sa Panginoon, even though we are facing some circumstances sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya po, sa trials na ito, or sinabi kanina sa ating sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7, na talagang kailangan po natin yung tingnan natin, lagi nating ilagay sa ating puso at isipan that trials are temporary but necessary. Temporary lang yun, but necessary. Bakit? We may go through seasons of hardship, but they last only for a little while. Pansamantala lang po yan. To compare the eternity in verse 6 po ng 1 Peter chapter 1 verse 6, na God allows po yung mga trials na to shape and mature us. Tayo po inuhubog ng Diyos, at tayo po ay nais ng Lord na tayo ay maging mature, mag-grow tayo sa ating faith. Kaya po, ang ating pananampalataya, masasabi natin, is more precious than gold. Kaya, ang mga nakikita natin dito sa mundo, earthly riches fade away. Nawawala yan. Pansamantala lang yan. But the strong faith in Christ lasts forever. In verse 7. Katulad ng isang ginto, ng ginto, just is refined in fire to remove impurities. Totoo yan. Kaya ang isang ginto, pag ito ay galing sa minahan, at dinadaan po sa apoy para maging pure gold po siya. Maalis to remove the impurities. Our trials purify our faith. Yeah. Tayo po ay dinadaan sa mga prosesong ito para yung ating pananampalataya ay maging lumakas at maging strong ang ating pananampalataya sa Diyos, at maging tayo ay maging matibay at lumago tayo. Amen. And another thing, kaya nagdadaan tayo sa mga sufferings, sa mga trials sa buhay natin, meron nga katulad na sinabi ko, is may purpose po ang Diyos sa atin. It may be hard to understand. Minsan din natin maintindihan kung bakit tayo dumadaan, why we are suffer. But God, ginagamit po ng Diyos ito, yung mga trials na ito, to prove and strengthen our faith. Totoo po yan. A tested faith brings praise, glory, and honor when Jesus is revealed. Amen. Yung po yung pagkasya po ay, alam natin darating ang Diyos. Pag tayo po ay nananatiling tapat at tayo ay lagi tayong faithful to the Lord, no matter what ng ating nararanasan sa ating buhay, nandiyan po
pagdating ng Panginoon, nandun yung rewards na matatanggap natin. Amen? Kaya yun po yung suffering o yung trials sa buhay natin na dumadaan, meron pong purpose po yan sa buhay natin. Amen. And one thing also is pag tayo po nakakaranas ng mga suffering sa buhay natin, sabi nga ni Peter dito, rejoice! Magalak tayo dahil may purpose ang Diyos kaya tayo nakakaranas ng ganito sa buhay natin, mga trials. Kaya rejoicing in trials. Alam natin, this is painful, masakit sa ating kalooban o sa ating mga nararanasan. But we can rejoice knowing that they have eternal value. May value po ito, may worth po ito. Bakit tayo nakakaranas dito? Eternal nga eh. Doon, that when Jesus Christ revealed. Yung pagdating ng ating Panginoon, Jesus. Our focus should not be in the suffering. Hindi tayo mag-focus sa suffering na yun. It's but on what God is doing through it. Kung ano yung gagawin ng Diyos sa atin. Amen. Hallelujah. Meron po mga bagay na dapat nating matutunan o i-apply natin sa ating buhay upang habang ka nakakaranas ng ganito sa ating buhay, mga trials, suffering, ay malalaman natin na hindi tayo, maunawaan natin ang purpose, maunawaan natin na ang Diyos ay hindi tayo bibitawan. Lagi siyang sasamahan tayo. Amen. Kaya una pong maunawaan natin kung bakit tayo nakakaranas ng mga to refine. Praise the Lord, our faith, refined by trials, the testing of genuine faith. Amen. Una is, magtiwala tayo sa Diyos. Kanina sinabi ko. Trust God in difficult times. In Job chapter 13, verse 15. Trust God in difficult times. Magtiwala lang tayo. Magpatuloy tayo magtiwala sa Diyos. When we are facing struggles sa buhay natin, remember, tandaan po natin that God is using them to refine us, to refine you, instead of asking, bakit ko ba nararanasan ito, Panginoon? Bakit? Iwasan po natin yung gano'n, na tanungin natin ang Diyos. But, meron pong tamang pagtatanong, na ano ba yun, Lord, ang matututunan ko dito sa aking nararanasan ito? What is God teaching me through these trials? Hindi tayo magtatanong, why this happening to me? Katulad ng story of si Job, sa book of Job. Siya po ay, Job was righteous. Siya po ay, yung bang, mayaman siya, wealth man who honored God. Lagi niyang talagang inuuna ang Diyos, ino-honor ang Diyos. However, he faced extremely suffering. However, na siya po ay nakakaranas ng mga suffering sa buhay nila. Katulad na nawala ang kanyang mga anak, yung kanyang wealth, even yung health niya, all at once. Pero grabe ang nangyari kay Job, Pero despite his pain, si Job po ay nirefuse niya, yung bang Job refused to curse God. Instead, he held on his faith, saying, ano sinabi niya? Praise the Lord. Though he slay me, yet I will hope in him. Nandun yung pag-asa, nandun yung kanyang faith sa Lord, na hindi siya pababayaan. Alam niyang merong purpose yun. Kaya naranasan niya yun. Amen. The same thing sa ating pong buhay, sa bawat isa sa atin. Isipin po natin na pag tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, na talagang may maintindihan natin at maunawaan kung bakit natin nararanasan ito. Amen. Kaya even though Job didn't understand why he's suffering, he remained faithful. Nanatili po siyang tapat in the end. Ano pong nangyari kay Job? God, nirestored po ang kanyang buhay, si Job. Job's blessing and gave him twice as much he had before. Mas lalo pa siyang pinagpala.
Kaya sa istorya pong kay Job, ay tinuturuan po tayo that even in the darkness moment, we must trust that God has a purpose and He will bring restoration. I-restore po lahat ng nawala sa atin. Amen. Kaya kailangan po natin magtiwala tayo sa Diyos even when the life is unfair. Oo, nararanasan natin ito sa mundong ito. Kadalasan, naririnig natin, life is unfair. Life is unfair, but God is still faithful to us. Amen. Mag-trust lang po tayo sa ating Diyos. Hold on to faith even in suffering. Mag-ano tayo sa promise ng Lord. Maraming mga promise ang Diyos sa atin. Na habang tayo ay dumadaan sa mga suffering or sa prosesong ito, hindi tayo pababayaan. Hold on faith. Alam natin, tandaan po natin, God's timing and restoration are perfect. Hindi lahat tayo makakaranas ng ganyan. Kaya nga, temporary lang po yung dinadanasan natin. Amen. God's timing and restoration are perfect. Katulad ni Job, blessing were restored because he remained faithful. Nananatili siyang tapat sa Diyos. Ito po yung ating tandaan. Manatili po tayo sa Diyos. No matter what struggle we are facing, whether yung financial natin, yung health issue natin, or personal hardship, maging tiwala po tayo sa Diyos. Amen. Keep believing and keep trusting and hold on God's promises. Amen. Hallelujah. Another thing, stay faithful under pressure. Sa book of Daniel, chapter 6, verse 10. Now, when Daniel learned that the decrees had been published, he went home to their upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knee and prayed, giving thanks to God, to his God, just as he had done before. Kaya nga po, mababasa po natin, o mapapag-aralan natin yung story po ni Daniel, another story po. Si Daniel po dito was a man of great wisdom and integrity. Ano po? Kaya po yung kanyang pananampalataya sa Diyos is unwavering faithful to God. Even though na danger na yung buhay niya, nandun pa rin siya. Kahit anong mangyari sa paligid niya, may nagsasabi sa kanya, huwag mong gawin yan, pero ginagawa pa rin dahil ito yung tama sa paligid ng Diyos. He did not stop praying, even though it could have cost him his life. Meron ang mga tangka sa buhay niya. Pag ginawa mo yan, masisira ang buhay mo. Sa atin, pag tayo po ay naglilingkod sa Diyos, kung ano sabihin ng ating paligid, ng mga tao sa ating kapaligiran, pag tayo po ay nananatiling tapat at lagi tayong hold on to the promise, to the Word of God, ay talagang mag-stand firm lang, knowing He is with you. Isipin natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Lagi natin put in our heart, in our mind, na pag ginagawa natin yung para sa Diyos, hindi tayo pababayaan. Katulad ng ginawa ni Daniel. Hallelujah. Even yung mga tao na nakakita sa kanya, na patuloy, na siya ay nananalangin, siya ay nananalangin sa Diyos. Ano po? Na ito ay yung bang Daniel was a man of great wisdom and integrity serving under the king of Babylon. His enemies, ano po? Kung tayo po mayroong mga nasa ating kaibigan natin, o naging kaaway, wala ka namang ginagawa, ay naging kaaway ka. Pero, nandun pa rin yung yung favor ng Lord. Amen. Kaya anyone who disobey would be thrown into the lion den. Sabi dun sa yun yung nagsabi ng yung hari. Doon po sa in the king of Babylon. Dahil nagselos po yung mga tao kay Daniel. Amen. Kaya, despite the pressure, Daniel remained faithful. He continued to pray to God, knowing it could cost him his life. As a result, ano ba yung naging resulta?
He was thrown into the lion dens. But God sent an angel to shut the mouth of lions, and Daniel was miraculously saved. Amen. Meron pong mga miracles ang gagawin ng Diyos sa atin. Pag tayo laging nananatiling tapat, kung tayo po nagiging nananatiling tayong tapat sa Diyos, even though nakakaranas tayo ng pressure sa buhay natin. Amen. Kaya sabi ni Daniel 6:22, My God sent His angel and shut the mouth of lions. Kinumusta kasi siya ng hari dito. Kumusta ka na? Di ba? Kaya sinagot niya, My God sent His angel and shut the mouth of the lions. They have not hurt me because I was found innocent in His sight. Amen. Pag tama yung ginagawa natin sa Diyos, at yung sa mata ng tao ay mali sa kanila, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya, obey lang po tayo, obey God rather than man. Amen. And magtiwala tayo, yung protection ng Diyos nasa atin. Amen. Katulad ni Daniel from the lions because of his unwavering faith. Pag hindi tayo nag-iiba o yung bang, pag sinabi kasi unwavering, minsan, nandun yung tiwala mo siya, hindi nawawala. Kaya, pag sinabing unwavering, nagtitiwala kang buong buo sa Diyos. Nagtitiwala ka ng buong buo sa Diyos, kaya nandun yung protection. Yung protection ng Diyos. And, yung faithfulness, pag tayo po, we are always stay in faithfulness under pressure. It leads to divine promotion. Ano nangyari kay Daniel dito? The king honored Daniel and commanded the people to respect Daniel's God. Amen. Sinabi ng king doon sa mga tauhan, sundin na ninyo. Sundin nyo kung ano yung pinapagawa ng Diyos ni Daniel. Amen. Na-promote po si Daniel sa ating buhay. Mayroon po promotion darating sa atin. Amen. Was that we are always stay faithful to God. Hallelujah. Kaya po, kailangan natin stay faithful, stand firm, and trust in God's deliverance. Amen. And next, rejoice in refining process. Paano nga ba tayo mag-rejoice? Pero yun ang sabi ng Biblia, di ba? Rejoice in refining process. Hallelujah. Kaya nga po, it may seem impossible. Kung titingnan natin, imposible, magsasaya ka tapos nape-pressure ka. But we are called to find joy even in suffering. Ano po? Why? Because it strengthens our character and faith, making us more like Jesus Christ. Yung kanya karakter ng ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya po, doon sa isang istorya po sa Biblia, about si Joseph naman, ano po, sa Genesis chapter 37, chapter 37 to yung 50. Ano po, kung babasahin po natin yung the whole story of Joseph na yun. Si Joseph po ay siya ay anak ni Jacob. Binitrade siya by his own brothers. Pinagbili siya into slavery. Nandun yung false accused. And thrown into the prison. Talagang, ganito yung storya ni Joseph. Ano nangyari? He suffered for years, but instead of growing bitter, he remained faithful to God. Nananatili po siya na tapat sa ating Diyos at trusted sa Kanya, sa plano ng Diyos sa buhay niya. Amen. Kaya sabi nga dito sa Genesis chapter 50 verse 20, You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving my many lives. Ano po nangyari kay Joseph dito? After years of hardship, si Joseph po, another thing, pinromote po ng Diyos. Promoted to the second in command in Egypt.
Biro ka, promote siya ng hari doon. Dahil lang sa katapatan, even though, sabi dito, rejoice. Nandun yung kagalakan. Dahil alam niya, kasama na niya ang Diyos. Sa ating buhay, mag-rejoice tayo pag tayo po ay nakakaranas ng ganyan. Yung rejoice na nanggagaling sa nakasama natin ang Panginoon. Dahil siya yung nagbibigay sa atin ng kagalakan sa buhay natin, sa puso natin. Habang tayo ay nasa pressure, nasa trials po. Amen. Kaya, hindi lang ikaw, kundi included our family. Anong nangyari kay Joseph? Di ba? Through his wisdom, he helped save many people, including his own family. During that famine, his suffering was part of God's refining process to prepare him for a great purpose. Kaya po tayo nakakaranas ng ganito, nire-refine tayo. Ginagawang pure ang ating puso, ang ating buhay. Bawat parte ng buhay natin. Magalak tayo dahil may plano po ang Diyos. They have a great purpose. Kaya po tayo nakakaranas ng ganito. Amen. To be genuine our faith, to become matured, and also to strengthen our faith and trust to the Lord habang tayo naglilingkod sa Panginoon. Tandaan po natin, once na tayo po, lagi tayong, pag naglilingkod tayo sa Diyos, be prepared. Meron tayong mararanasan ng mga ganito, mga presyo sa buhay natin. Pero tandaan po natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. May purpose. There's a reward. There's a crown na ibibigay ang Diyos. Was that Jesus Christ revealed. Amen. Hallelujah. Kaya po, yung trials na to, trials prepare us for a great purpose. Kaya si Joseph, even though yung hardship na naranasan niya, nandun yung kanyang, he shaped him into a wise and compassionate leader. Amen. Bilang isang tayo po, darating ang panahon, magiging kang pastor, magiging kayong leader. Dapat maranasan po natin to shape us kung paano maging isang leader. Amen. Kung paano natin pasusunodin ng mga tao na merong maganda at maayos na paglilid ng mga tao. Amen. Sa ministry, sa work natin, even in our family. Amen. Hallelujah. Kaya, tandaan po natin, rejoice in the refining process. God is in control even in our suffering. Through betrayed in prison, si Joseph po, lagi siyang trusted in God's timing and plan. May plano ang Diyos. May timing ang Diyos diyan. Hindi lagi tayong nakakaranas ng After ng bagyo, unos, meron pong magandang panahon ang darating sa atin. God's perfect timing. Amen. And then also, yung forgiveness natin. Tayo, tinatawad ng Diyos. Kailangan magpatawad po tayo. Forgiveness and joy bring freedom. Kailangan may kalayaan tayo. Pag tayo nagpatawad, nandun yung freedom natin, may kalayaan tayo. Meron tayong peace, meron tayong hope, meron tayong pag-ibig, at yung freedom nandun na tayo malayang magpahayag, malaya tayong gagawin natin yung para sa Diyos. Then we give the forgiveness to the person na nagkaroon ng nagkasala sila o nagkaroon ng gumawa ng kung anong bagay or nasabi sa ating sarili, kailangan forgiveness, i-release po natin. Amen. Para maranasan natin, rejoicing in the refining process. Amen. Instead of holding grudge, Joseph forgave his brother and rejoiced in God's plan. Amen. Kaya si Joseph po, we may go through a season of pain. Kung tayo po ay nakakaranas sa season na yon, betrayed, or naghihintay tayo ng mga blessing. And amen. But instead of complaining, we can rejoice dahil ang Diyos is refining us for something greater.
Every trials is shaping us into the person that He wants to be. Amen. So, don't give up. Rejoice in the refining process because God is preparing you and me for a great purpose. Another thing, looking forward to the reward. Tanda na po natin. Looking forward to reward, Peter's remind us, praise, glory, and honor. Pag tayo po nakaranas ng ganito at ng mga pressure sa buhay natin, after that nun, yung reward, magsasabi tayo sa Lord. Kahit tayo nakakaranas ng ganito, dahil tayo nakapokus doon sa yung future, yung plano ng Diyos na may reward doon. Lagi tayo magpuri sa Panginoon. To give praise and glory and thanksgiving to the Lord. Dahil tayo ay anak ng Diyos. Dahil tayo tinuturuan ng Diyos. Amen. Na maging matatag, na maging strong sa ating pananampalataya. Amen. Hallelujah. Kaya sabi dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness. Praise God. Which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Kaya remain faithful po tayo. Kahit si Paul, nung former po, ang pangalan po niya si Saul. Amen. He was a prosecutor ng mga Christians. But after encounter Jesus Christ, siya po ay he become one of the greatest apostle. Anong siya po ay naglilingkod sa Panginoon, sinusunod niya ang kagustuhan ng Diyos, nakaranas po siya ng mga bagay na hindi niya Amen. Katulad ng imprisonment. Siya po ay nagugutom, nakakaranas po ng facing death multiple times, na siya ay papatayin. But despite of this trial, si Paul po, never give up. Instead, he keeping preaching, planting churches, and writing letters that now form much the New Testament. At the end of his life, he wrote in testimony of the 2 Timothy chapter 4, verse 7 to 8 po. Sinabi doon, declaring that he had remained faithful and he was looking forward to his heavenly reward. Looking forward to the heavenly reward. Tingnan natin yung reward ng Diyos. Amen. Kaya, persevere in faith despite of hardship. Persevere lang po tayo sa ating pananampalataya. Never, give up. Kaya po yung earthly struggle are temporary. Tandaan po natin. But the heavenly reward is eternal. Live with eternity in mind. Mag-focus po tayo. Instead of focusing on temporary pain, si Paul po kept his eyes on Jesus and the promise of eternal life. Live with eternity in mind. Lagi natin i-focus yung plano ng Diyos, yung reward ng Diyos na bibigay sa atin after this suffering. Amen. Kaya po, like si Paul, we will face challenges in our faith journey. But don't lose heart. Ang struggle po, today cannot compare the glory that is coming. Stay faithful, keep running the race, and look forward to the reward that Jesus has promised. Kaya manatili lang po tayo. Keep pressing on because in the end, the reward is worth it. Amen. The reward is worth it. Kaya nga po, no matter what trials we are facing, tandaan po natin, God is refining our faith, making it more value than gold. Instead of fearing hardship, trust that He is working all things for our good. Stay faithful, rejoice, and look forward to the glorious reward in Christ. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yeah, no matter what trials you are facing, remember, God is refining your faith, making it more valuable than gold. Instead of fearing hardship,
Trust that He is working on all things for your good. Stay faithful. Mag-rejoice po tayo and look forward the glorious reward in Christ. Amen. And I pray and I hope and I believe na meron po tayong natutunan at magbigay sa atin ng kalakasan, magbigay sa atin ng understanding yung katuruang ito to apply in our life as a disciple of the Lord Jesus Christ. Amen. Tayo po ay manalangin. Father God in heaven, in the name of the Lord Jesus Christ, maraming salamat po. At tunay nga na napakabuti mo. At dalangin ko ay patuloy na pagpalain mo ang bawat isa. Maraming salamat po sa katuruan mo na kami ay maglilingkod na may katapatan, mananatili, na maging malakas ang aming pananampalataya sa iyo habang kami nakakaranas ng mga trials and pressure sa buhay namin habang kami naglilingkod sa iyo. Salamat to remind us na ikaw ay lagi namin kasama sa aming mga journey sa buhay namin, maging sa aming mga trabaho na ginagawa. We believe you are always with us. Your favor is always with us. Your promotion is always with us. Salamat po, Panginoon. I declare healing, I declare promotion and blessing upon blessing sa buhay ng bawat isang mga nakarinig ng iyong salita sa oras na ito. At anumang mga panalangin ng bawat isa, ngayon pa lang, we declare, Lord, na ang lahat ng ito ay binigyan mo na ng kasagutan, binigyan mo na, Panginoon, ng iyong dahil sa iyong mga promises, nagbibigay ito ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Salamat po. At tunay nga na kami sa oras na ito ay pinagpala mo. Thank you for the healing, Lord. Thank you the favor and the financial blessing. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless po sa bawat isa sa atin at magkita po ulit tayo sa next online Sunday service of Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. God bless po.